Iniulat na sinuyod umano ng US Navy at Marine Corps ang buong Sea habang nagsasagawa ang mga ito ng joint exercise sa lugar sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Ang 7th Fleet na nakabase sa Japan ay ipinahayag noong nakarang araw ng USS Nimitz Aircraft Carrier Strike Group at ang 13th Marine Expeditionary Unit ay magsasagawa ng isang tinatawag na Expeditionary Strike Force Operation sa Sea. Sinabi nito na kabilang umano sa mga gagawing joint exercise ay ang mga warship, ground forces at aircraft ng US military, ngunit hindi sila nagbigay ng detalye kung kailan matatapos ang mga pagsasanay. Samantala, patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea at mariin nitong tinututulan ang anumang military activity ng ibang mga bansa sa pinagtatalo ng waterway na kung saan ay tinatayang 5 trilyon dolyar na halaga ng kalakal ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Walang opisyal na posisyon ang Estados Unidos tungkol sa soberanya sa South China Sea, ngunit nanindigan ito na dapat pangalagaan ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Regular ding nagpapadala ang Washington ng mga warship malapit sa mga outpost ng komunistang bansa sa Spratly Islands na naging dahilan naman upang magalit ang Beijing. Patuloy namang pinapalakas ng Estados Unidos ang defense alliance nito sa Pilipinas na kung saan ay kasalukuyang nahaharap sa mga ginagawang pangangamkam ng mga Chinese militia at Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinabi ng US military na matagal na umunong nakaplano ang mga pagsasanay at ito ay ginawa sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing dahil sa pagtarget ng US military sa isang pinaniniwalaang spy ng China na pumasok sa loob ng airspace ng Estados Unidos. Sinabi ng Washington na ay may kakayahan umanong makadetect at mangolekta ng mga intelligence signals, ngunit iginit ng Beijing na ito ay aksidenteng lumihis sa intended na direksyon nito. Dahil sa nangyaring insidente, bigla umanong kinansila ni US Secretary of State ang gagawin sana niyang pagbisita sa komunistang bansa at sinabi na layo nitong mapababa muna ang tensyon. Pagkatapos maglabas ng Washington na isang bihirang pahayag ng panghihinayang dahil sa nangyaring insidente, mas pinaigting naman ng China ang retorika nito at sinabi na nag-overreact ng umano ang Estados Unidos. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na itinutok umano ng isang barko ang main battle gun nito sa isang Chinese fishing vessel matapos tumanggi itong umalis at sinabi ng Navy na halos araw-araw na umano silang nakikiusap sa mga Chinese na umalis. Ilang araw na umanong pabalik-balik ang mga Chinese fishing vessel at ilang beses na rin pinagsabihan ng Navy ang mga Chinese na iligal ang kanilang presensya sa lugar, ngunit nagmatigas umano ang mga ito. Iniulat ito matapos hinimok ng mga security at maritime expert ang gobyerno ng Pilipinas na manindigan laban sa mga ginagawang gray zone tactics ng komunistang bansa upang ipilit ang maritime claim nito sa West Philippine Sea. Iminungkahi din ng mga national security, maritime law at geopolitical experts na sumali ang Pilipinas sa mga collective deterrence na aktibidad na ginagawa ng mga kaalyado nito upang malabanan ang mga agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Sinabi ng isang maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal na mga ginagawang operasyon ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea ay nagiging mas agresibo at provokatibo.
Hinimok ni Professor Batong Bakal ang gobyerno na huwag matakot sa komunistang bansa at dapat isaalang-alang ang pagsasagawa ng isang proporsyonal at reasonabling tugon laban sa mga ginagawang pagbabanta ng China sa mga Pinoy na mangingista sa West Philippine Sea. Idinagdag ni Batong Bakal na dapat wala ng gray area. Kailangan ng gobyerno na simulan ang pagbubura sa gray zone at kailangan din nating magsimulang kumilos at manindigan para sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. Hinimok din ni Strat Vice President Dindo Manhit ang administrasyon ni Pangulong Marcos na makipagtulungan sa mga bansa na mayroong parehong pananaw at paniniwala at isulong ang pagsasagawa ng mga joint patrol at maritime domain awareness campaign sa West Philippine Sea. Sinabi ni Manhit na ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Indo-Pacific ay dapat na magkaisa sa mga estratehiya na naglalayong baguhin ang pag-uugali ng China upang sumunod ito sa international na rules-based order. Idinagdag ni Manhit na sa halip na coercion, dapat palakasin ng mga estado ang kooperasyon sa bilateral, multilateral at minilateral na paraan at dahil sa pagiging expansionist ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, ang mga aksyon nito ay dapat magkasamang hadlangan.